convener ng Clergy for Good Governance. Skila po na running priest, si Father Robert Reyes. Father Robert, magandang umaga po sa inyo, Christian at Doris sa DZMM. Father, good morning po. Good morning, Father. Christian, naglalakad kami ngayon Apo. from Edsa Shrine papuntang People Power Monument. Okay ito po. ito yung tayo ang People Power Movement Coalition. Oo. Kaya, sige po, pwede tayo mag-usap. Pero naglalakad po kami Apo. kasama mga madre, mga pare, mga iba-ibang mga grupo na gumugunita sa ika-40 taon Alright. na People Power. Father, si Doris po ito. Sabi niyo Doris, yes. naglalakad kayo. After 40 years po ba, ay hindi na kayo tumatakbo? Hindi po, tumatakbo pa rin ako. Baka ako bumalik na naman sa kalye kasi after 40 years, para bang umiikot lang yung gulong ng palad, hindi ba? Opo, Parang tayo ba'y umuusad pa sa isang malinaw na direksyon o parang bumabalik lang tayo? Yun ang magandang, mahalagang itanong eh. Oo. Opo. So ano sa palagay niyo? Pausad ba tayo o pabalik pa rin sa dati? Alam nyo, yung isang pananaw dyan ay nung pinaalis yung malaking dinastiya, yung Marcos Dynasty noong 1986, ang pumalit, isang mas malawak na sistema at ng network ng mga dynasties. Dumami. Dati kasi si Marcos lang at yung mga galamay niya eh. Ngayon talagang kaya ang tawag ko nga, meron ako Doris, Christian, Opo. na sinisimulan lakad at run, laban sa dinastiyahan. Yung dinastiyahan, yung sistema, yung kultura, yung struktura na pangbansa na ang mga dinastiya ang namumuno. At nagkakampihan sila. Kaya tinan mo, 80% ng Kongreso dynasty. Opo. Walong magkakapatid sa Senado ay dynasty. 30% sa Senado, dynasty. Kaya 80 plus 30, di ba? Oo. Parang kontrolado nila ang political system natin. Pati yung ating mga ahensya ng gobyerno. Yung mga nasa Supreme Court, mga bata o kamag-anak ng dynasty. Mga departamento, DPWH, DENR, Customs, BIR, lahat yan may mga kamag-anak at mga partner ng dynasties. Opo. Kaya after the Marcos Dynasty, meron tayong a whole country control of dynasties. Oo. So, sa ganyang aspeto po ba, Father, masasabi nyo na hindi naging kumpleto ang pinaglaban noong sa People Power? Hindi kumpleto. Nagkulang sa pagbabantay, nagkulang sa pagtutuwid, nagkulang sa paglilinis ng sistema. Opo. Kaya unti-unting bumalik ang mga Marcos, unti-unting lumaganap ang dinastiya, unti-unting dumumi muli ang nais nating lilisin na pamahalaan, unti-unting gumulo at wala ng direksyon ng ating pamahalaan kasi ang tumutulak sa anuman nangyayari sa gobyerno ay yung interest ng mga dynasty sa Kongreso at sa Senado. Kaya hindi sa walang nangyari, nagpabaya, nagkulang. Opo. Father, paano po tayo uusad na Yan. hindi po kinakalimutan ang diwa at aral po ng kasaysayan? Kung sa panahon po na ito, gaya nga po ng nabanggit niyo, parang napakalaking hamon po na Oo, eh. basagin na itong mga idinulot na mga pagbabago po at dinastiya after po ng EDSA 1. Alam nyo, dapat talagang may malinaw na pagbabago ng sistema, no? Kasi yung justice system natin, tinan mo, si Bam Aquino ay binatikos dahil sabi niya, mas maganda pa yata na dito na yung paglilitis ng mga EJK families, mga victims, no? Dito mo palilitis yung sistema ng katarungan ay bulok na bulok. Walang mangyayari. Buti nga nadala na, nahuli, nadala na sa ICC si Pangulong Duterte at doon alam no, hindi pwedeng mabili, hindi pwedeng maimpluwensya ng ICC, maski na
may chismis na si Trillanes raw nagbigay ng 2 million, yung ganun ba? Oo Hindi, nga. Yes. Oo. hindi nabibili ang ICC. Oh. Opo, pero Father, nakita naman po natin yung sinasabi ninyo na medyo despalingado na naging epekto. Ika mo nga ay dahil sa pagpapabayari natin. Kaya ano po ang matutukoy ninyo na positibo naman na nangyari after 40 years? Muling nagigising ang dapat magising. Ang simbahan po na ang papel ay napakahalaga 40 years ago ay maraming mga kompromisong nangyari sa simbahan. Opo. At ngayon, nagigising ang simbahan. Pero nakita nyo, panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, nakorap ang simbahan. At panahon ni Duterte, natakot ang simbahan. Mhm. Hindi dapat makorap, hindi dapat matakot ang simbahan dahil wala po kaming vested interest. Kaya kapag nakorap ang simbahan at natakot ang simbahan, at nawala yung tinig ng simbahan, ay delikado. Pero ngayon, nagsasalita na po ang maraming pare, maraming obispo, pamadrihan, unti-unti. Tapos ang taong bayan, lalo-lalo na mga kabataan ngayon, nakatutuwa yung mga kabataan na hindi naman pinanganak ng panahon ng martial law. Nag-aaral lang sila, nag-aaral. At may pagmamalasakit sa katotohanan, sa kasaysayan. Mga kabataan kumikilos na. Yun ang maganda. Opo. 40 years after po ng EDSA 1, Father Robert, sa tingin po ba ninyo, worth it pa din yung ipinaglaban po ng ating mga kababayan noon, considering po sa kung gaano po kalala ang mga sitwasyon ngayon? Ang sitwasyon ng bansa ay malalang-malala kasi pinalala talaga noong panahon ni Duterte na winasak niya mga institusyon. Winasak ang justice system, winasak ang media, at kumalat ang mga trolls. Ang simbahan tinakot, kinompromiso, ang mga tao ay hinati. Salamat sa heavily funded na troll farm. Ang mga karaniwang tao litong-lito na. At hanggang ngayon ay para bang tingin nila ay mga manunubos, mga savior, ang mga Duterte. Kaya ngayon, pinagbabayaran pa rin natin yung panahon na yon. At kaya dapat si Pangulong Bongbong Marcos ay na kumikilos ngayon para ayusin yung mga nasirang mga institusyon, nasirang mga proseso. Ay may pagkakataon siya na ngayon taong na to, wala na siyang ibang panahon. 2026 is his last chance, no? Ayusin ito. Kasi pag hindi, isa lang naman ang layo ng mga Duterte. Patalsikin siya sa Malacanang at palitan siya. Kaya he also has to survive. For his own survival, he has to do the right thing. Oo, pero may nakikita po ba kayong pag-asa na kahit konti, kahit papano, ay maiisa-katuparan nito? Isa, yung kinulong na senadora, si Laila de Lima, nakalaya na, hindi ba? Opo. At siya nasa kongreso na. Si Shell Jokno, anak ni Pepe, congressman na. At may mga matitinong kongresista na nagsasalita, namumuno si Luistro, hindi ba, sa Committee on Justice. Makikita nyo, maganda yung pamumuno nila, matalino, at hindi patas, hindi kumikiling sa mali. Oo. O sino yung malakas sa kanya. Hindi, may objectivity, may prosesong ibinabalik unti-unti sa Kongreso. Kaya lang, babantayan natin kasi nahihirapan sila dito sa 4 na impeachment complaint na inihain. Opo. Kaya pagdidibatihan to sa lower house at baka meron na naman mangyayari na namang anomalya at maudlot na naman yung proseso ng impeachment. Opo. And with all that, Father, maraming salamat po. I'm pretty sure magiging abala po kayo sa maghapon sa mga activities dyan sa EDSA. Ingat po kayo, Father. Maraming salamat po sa inyong oras po. At huwag kayo masyadong magpakapagod. Ingat po kayo sa paglalakad, Father. Ingat po kayo. Thank you. Thank you po. Si Father Robert Reyes, mas kilala bilang running priest, pero ngayon ay Running priest. walking priest muna, naglalakad